I sincerely wish them well for the sake of our country. Tapusin na natin ang ating hidwaan. Tayong lahat ng tumakbo, tanggapin natin ang proseso ng demokrasya at respetuhin natin. Gaya ng sinabi ko, ang tunay na laban, ang tunay na hamon, ang tunay na problema ng ating bansa ay ang problema ng gutom, kahirapan, kawalan ng trabaho at pagbabago ng klima na nagdudulot ng maraming problema sa pang-araw-araw nating buhay. Pagkatapos nitong ating pagpulong na ito, ako na naman ang inyong pinakamasipag na Senator Loren na patuloy na maglilingkod sa lahat ng pinangako ko at ginawa ko at sinabi ko ng ating kampanya. Walang pagbabago, mas maigting at lalo pang sisipag. At lahat sila, bawat matanda o bata, lalaki at babae na siyang sumalubong sa bawat rally, sa bawat motorcade na walang hakot, ang milyong-milyong botong nabilang at yung milyon-milyong botong maaring hindi nabilang pa at hindi nabilang kailanman ay ating respetado at nagpapasalamat ng lubos. I have a grateful heart and an undaunted spirit. That gratitude and that grateful spirit that will never be daunted by the love, continued support, and confidence and trust of our people will continue in the next years. The battle is not over. Ito'y isang maikling hudyat o isang maikling paghihinto dahil ito'y nagtapos ang halalan, pero sa darating na 3 taon bilang senador, makikita nyo lalo na ang pagpatuloy ng ating maliwanag na advokasya. Tutulungan ko ang ating mga halal ng bayan, bagong senador, bagong lokal na pamahalaan, bagong manunungkulan na aking mga kasama sa oposisyon na aking respeto at minamahal alang-alang sa ating bansa. I thank each and every one of you present here today. If you were not here, I would not have a chance to communicate the very important message that we must rise above all these adversities, all these tensions, conflicts, and division. Alang-alang sa ating naghihirap at nagugutom na taong bayan. I've been blessed. Ako'y nag-top ng senatorial elections ng 2 beses. Ako rin naman ay tumakbo bilang vice-presidente 2 beses. Nabiyayaan ng milyon-milyong boto. Hindi biro yun. For that, I am forever grateful. At ang inyong Senator Loren will never fade away. I will continue to fight for you, to fight with you. Ako'y nandito, patuloy na maglingkod, alam nyo yan, kung paanong alagang Loren. Alam na mga media yan. Lahat na nangangailangan, may sakit, namatayan, gutom, pagod, anong kailangan? I'm here for you. Just like I'll be here for the Filipino people, 24/7, rain or shine, as I always am. At bilang paalala, bago ako magtapos, sa susunod na linggo, sabayan niyo ako sa ating climate change and agriculture hearing na isasagawa ko dahil dapat tayo buckle down to work. Tutulong ako lalo na ngayon na may panahon na sa ating mga magsasaka, sa ating mga mangingisda, sa mga nasalanta ng El Nino, at magbigay ng mas mataas pang kaalaman sa mga media para lalong maintindihan ang ating advokasya. Sumama kayo sa akin. Huwag natin intayin ang bagong Ondoy, Pepeng, Ramil at Santi at ma-El Nino ng muli. Dahil gaya ng sinabi ko,
kung ako ang inyong vice-presidente, hindi na ulit mangyayari ang Ondoy at Pepeng at El Nino. At sasabihin ko ngayon, bilang inyong senador, hindi ninyo ulit mararamdaman ang problema ng Ondoy, Pepeng at El Nino dahil naintindihan ko yung problema at kaya kong makasan. Salamat ng muli sa inyong lahat. I love the Filipino people. And I feel their love every step of the way. Salamat sa inyo. Thank you. Kung hindi pa sapat ang aking sinabi, ako'y palaging ready sumagot ng maski anuman tanong. Ma'am, Pero siguro, marami na yun, di ba? Overtime na. ma'am, short lang po, are you planning to personally contact Mayor Binay? Or, I mean, kasi binati niyo po si Mayor Binay and si Senator Loyloy. Does this mean na parang you don't think na si Senator Rojas ay makakahabol pa po? Binanggit ko na ang aking, binati ko na ang aking ang mga nagwagi sa ating halalan at tatawagan ko sila sa tamang panahon. Yes. Ma'am, were you surprised by the fact that well, kasi in the most initial surveys it was always between you and Senator Rojas, tas now si Mayor Binay ang nanguna po? Siguro naman makikita nyo na ang aking naging katunggali ay 2 bilyonaryo. Wala ako ng kanilang yaman. Wala naman ako negosyong pagkukunan. Ako'y umasa sa mga donasyon ng ating mga kaibigan at steadfast supporters. The fact that I was able to wage a decent campaign. Hindi ako namili ng boto, hindi ako marunong mandaya. Hindi sapat ang aking pera, ngunit sobra-sobra ang dami ng tumulong. Kaya sa mga darating na araw, hindi sapat ang panahon para pasalamatan lahat, hindi lamang ng governors, mayors, konsehals, barangay captains, ngunit ang aking mga staff at lahat ng aking regional political officers na hanggang ngayon ay nag-monitor pa at nagbibilang ng aking boto. Ang RPOs, PPOs, and I'm proud of it. I think I had the most well-oiled and organized political machinery, and I'm proud of it. I had a very efficient young staff. Ang average age 25 years old. Ang gagaling na mga bata. Ang dami rin mga staff ng ibang senador na tumulong sa akin. Ang dami rin mga staff na volunteers na tumulong sa akin. Sa bawat lugar na puntahan ko, ang daming sumasalubong. Green Ladies sa Bohol, barangay health workers, napakaraming panggan ni Loren, napakaraming organisasyon. Hindi mo maaring tawaran at hindi sapat ang panahon para pasalamatan silang lahat. And that's what I'm going to do.